sa panahon ngayon, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18, intindihin po natin ito. Sabi dyan, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness? Isa-isahin ko na, i-explain ko na rin yung verse by verse, di ba? Sabi diyan, do not be equally yoked with unbelievers. Alam niyo ba yung yoke, yung pamatong? Yung pamatong kasi na ginagamit noon sa mga kalabaw, mga baka na ginagamit nila, may kahoy na nilalagay dito. At yung kahoy na yun, good for 2. Dalawang kalabaw, baka sabay yun. Pag pinagtatrabaho yun, kung saan pupunta yung isa, doon sila pupuntang dalawa. Kung saan hinihila na nagdadrive sa kanila. Ngayon, ito ang sinasabi ng word, huwag kayong mabuhay na kagaya ng mga hindi nananampalataya. Kasi maraming Kristiyano, sa ngayon, ito yung sinasabi ko, maraming Kristiyano, sad to say, na banal lamang kapag linggo. Excited lang pag linggo. Hindi ko sinasabing kayo. Iparating natin sa kanila ito. May mga Kristiyano na nabubuhay na para bagang hindi sila Kristiyano. Nagbigay ako ng halimbawa. Noon, nung hindi pa ako pastor, sabi ng isang kapatid na babae sa akin, bro, tulungan mo nga ako, ipag-pray natin yung asawa ko kasi ilang beses ko na, ilang taon ko na siyang pinag-pray para umattend sa church, pero hindi pa rin pumupunta. Sabi niya sa akin, ganun ba? Sabi ko, ano kayong problema? Ano kayo kung mag-visit ako sa bahay niyo? Sabi ko, kasama yung pastor namin. So, nag-visit kami. At habang kami nagkakape, nakita namin, kaya pala, hindi sumasama yung lalaki sa church. Kahit na pinagpipili ng asawa niya, kahit lagi niyang sinasabihan, kasi pagdating sa bahay niya, yung bunganga ng babae, walang preno, walang tigil, walang kontrol. Kaya sabi ng asawa